builds people. She does not only chase success, she creates significance. From being a woman with a dream to becoming a Sapphire Presidential Director, a proud million-dollar club member, a member of Ivern Mansion Club member, a part of Regal Circle, Ivern Hermes Club member, and 24th Ivern Mini Lady. So her journey proves that when faith meets action and vision meets commitment, extraordinary things happen. She is not just wearing pink, she represents power, purpose, and prosperity. Let us all welcome a leader who leads with heart, integrity, and excellence. Upline Cecil Ramses. Money wants me, flowing endlessly. I am worthy of abundance. I open the door. Money loves me and it comes more and more. I attract prosperity, it's my reality. Money loves me, money needs me, money wants me endlessly. And hi, fantastic morning! Hi, fantastic morning! Narinig niyo yung intro song ko? Yes. Money loves me, di ba? So, huwag na kayo magtaka, mukhang pera itong kaharap nyo, ha? Ngayon yung mga na tumaas ang kilay dahil mukha akong pera, pakideposit na lang po nung pera sa bank account ko, ha? Kasi, ayan, so kidding aside, I'm Cecil Ramses. Originally, from Oriental Mindoro po ako, Puerto Galera. Obvious naman sa tono ko, no? Ayan, so kahit ilang taon na ako dito sa NCR, yung tono ng boses ko, Mindoro pa rin. Okay? So, a brief, lang po, background about me, para po sa hindi nakakilala sa akin. By profession po, chemical engineer po ako, former owner ng 4 gasoline station, kung familiar kayo sa Flying Bee. Okay? Then, housewife, asawa ako ng offshore seaman. So, babanggitin, kailangan ko lang banggitin ito, hindi para magyabang, para lang maintindihan ninyo bakit kayo mag-Ivern. So, ang asawa ko before, kung familiar kayo sa Aramco, alam niyo na tita yan, Aramco, ano siya doon? Offshore seaman. So, ang sakot niya doon, 500,000 per month. Yun ang alam ko. Alam niyo naman ang seaman, di ba? So, yun ang alam ko. Ayan. So, kailangan ko sabihin yan para maintindihan ninyo, bakit kaya nag-Ivern pa to? Isipin niyo po, 4 yung gasolinahan ko na nag-ooperate. Hindi biro ang capital sa gasoline station. 4 million ang isang gasolinahan. Capital pa lang yon. Wala pa yung operating expenses. Then, hindi lang po gasolinahan ang negosyo namin before. Meron din akong restaurant. Meron din po ako yung dry goods store. Meron din akong convenience store. Meron din akong palending, meron din akong poultry and piggery, and yung sa alahas. At ako na nasa 30s lang, yung time na yon. So bakit may ganun ako? Kasi very much aware ako na pag-empleyado, huwag magagalit ng empleyado ha, katotohanan lang sasabihin ko. Napaalam ko kasi na pag-empleyado, mabagal matupad yung pangarap. Kasi naging engineer ako sa Unilab. Familiar sa Unilab? Yes. Then ang asawa ko, ang pharmaceutical technician din sa Unilab. So bago kami Unilab, alam namin pareho na, yes, malaki ang sahod, pero wala, stagnant yung yung pangarap mo. Paano ka mangangat ng kotse kung ang sahod mo 30,000 per month? So parang, sabi ko nung time na yun, baka kaya ganun kasi maliit yung sahod. So ang thinking ng mga tao kapag maliit ang sahod, ano pa pangarapin sunod? Hindi. Maghanap ng mapapagtrabahuan na malaki-laki yung sahod. Tama ba? So naging empleyado din ako ng Universal Robina. Pamilyang sa URC? Yes. Ang trabaho ko doon, ang ganda. Taga-tikim lang ako ng chichirya. Oo, totoo yun. Yung quality control. Yung
ako. Kaya naman, nagkaroon ako ng UTI talaga doon. Ayan, so, pero malaki ang sahod. Pero alam nyo, anong difference ng may trabaho at ng walang trabaho? Di ba may trabaho, yung difference? Pero ano yung pinagkapareho? Pareho yan, wala pa rin pera. Tama ba? So, taas ang kamay ng mga empleyado dito. Di ba yung mga empleyado nakakaingit yung mga tambay, sila ba yung lasing? Tama? Sila ba yung nakakapagtongis? So, ganun yung situation ko nung nag-URC ako. Sabi ko, ba't ganun? Malaki na yung sahod ko, pero pareho pa rin kami ng kakilala kong tambay. Pareho pa rin kami walang pera. So, anong thinking mo? Pag ikaw naman ay empleyado na medyo malaki na yung sahod dito sa Pilipinas yun ha? Tapos kulang pa rin. Ano sunod na papangarapin mo? Mag-abroad. So, yun yung nangyari. Yung husband ko, nag-resign ng Unilab, nagpunta ng Riyadh Pharma. So, naging siya, empleyado siya ng mga gamot pa rin. Mga talagang pinangalan kami mga drogista eh. No? So, mamaya may related dyan. So, yun, di ba, chemical engineer din ako, marunong gumawa ng shampoo, di ba? Ano lang, yun, natatawa ko kayo. So, yun, ang nangyari, nag-abroad siya, ako nasa Pilipinas, buntis pala ako ng iwan, so umuwi ako ng Mindoro. Sa Mindoro, wala namang masyadong opportunity ang chemical engineer. So, pag ikaw ay wala namang masyadong opportunity sa employment, anong papangarapin sunod? Negosyo. So, taas ang kamay dito ng mga negosyante. Wait, napakahapon yung dalawa. Ayan, so, eto, nagkaroon nga ako ng maliliit na negosyo. Di ba pag maliit na negosyo, maliit din ang kita, tama? Ang malupit, buti nga kung kahit may maliit na kita ay may kita. Ang problema, may kita pero di mo makita. Tama ba? O, hindi talaga. Ano lang siya, pang-operate lang talaga. Papasahod ng empleyado. Ikot lang. Tama? O, nakaka-relate kayo. So, pinagdaanan nyo rin ng mga pinagdaanan ko. Ayan. Ano naman naiisip mo pag halimbawa gano'n na parang may kita, hindi mo makita? Ang thinking natin, di ba parang, kasi ang liit ng puhunan ko, kaya maliit ang negosyo ko, kaya maliit ang kita ko. Tama? Ano ba pangarapin sunod? Magkaroon ng big time na negosyo kasi ayaw mo na ng small time kasi parang walang kita. Tama? So yun na, doon na ako napasok sa mga flying bee. Ayan na, big time na. O sige nga, andyan na, nandun na yung milyon, yung pinapangarap kong milyon-milyon na kita ng buwan. Doon na nagkaroon ng pag-unlad ang buhay namin. Pero, kahit may milyon-milyon na, yung asawa ko, hindi pa rin tumigil mag-barko. Kasi from Riyadh Pharma, lumipat siya dahil medyo maliit pa yung Riyadh Pharma, nagbarko naman siya. Napalipat siya sa Abu Dhabi, nagkaroon na yun, sabi ko sa inyo, 500,000 na sahod. Kahit milyon ang kita sa flying bee, hindi bitawan ang pag-abroad. Kasi sayang yung kalahating milyon kada buwan. Kasi alam ko, malay mo kung 1 milyon pala yun. Kaya hindi bitaw-bitawan. So yun ang nangyari, bilang negosyante, napakasimple naman ang pangarap ng negosyante, di ba Tito? Hindi naman, sa totoo lang, hindi naman talagang pera ang aming pangarap. Ako nung panahon na yun, ang pangarap ko lang, complete na family picture. Napakasimple ng pangarap ko, pero hindi ibigay sa akin ng mga panahon na yun. Kasi nga, may kalahating milyon sa Abu Dhabi. Baka may chicks pa, di ka? Sabi ko nung time na yun, anong kulang sa akin? Ba't yung pangarap kong simpleng-simple, hindi ko matupad? Dumating din ako sa point na makaka-relate yung mga dito, negosyante. Naiinggit na ako doon sa empleyado ko, may day off, ako'y wala. Tama ba? Sabi ko, oo nga. Ba't sila'y may day off, ako'y wala? Sila'y pwedeng mag-maternity leave. Lahat. Tapos tayo 24/7. Ako'y umalis na ako ng empleyado dahil ayaw ko ng 8 to 5. Abi, anak ko, ako'y 24. Ganun na nangyari. Tapos lagi kaming na-hold up. Kaya ako, iba't ibang sasakyan sinasakyan ko para lang hindi kami matiktikan. Pero may milyon. Kaya lang hindi kaulat yung stress. Ang itsura ko nun ay 30, pero mukha akong 50. Kung na maghanap ako, doon na to. Ganun din o. Sabi ko, bakit gayon? Hanggang sa dumating na yung totoo pala yung depression na, no? 4 na araw na akong nagkukulong sa kwarto na hindi kumakain.
nagkikita na ako ng kung ano-ano. Sabi ko nung, oo, talaga, kasi tinatanong ko yung sarili ko, anong kulang sa akin? Sabi, di ba, para yumaman magsipag? Tama? Para daw yumaman, dapat madiskarte. Sabi, para yumaman, kailangan daw magkaroon ng maraming pera. Lahat na sa akin yun, pero hindi ko makuha yung pangarap ko. Ayan na. Ang malupit, sinubok pa kami ng tadhana. Nanganak pa ako ng 6 months na bata. 6 months old. Premature. Hindi kompleto yung baga, hindi kompleto yung puso, ganun. Pero may milagro po talaga. Naniniwala ako dyan. Kasi nakarecover po yung aking punso. Ngayon, dahil nga nagsisisure, tapos laging nagkakanyumonya, hindi nakakalakad, hindi nakakatayo, 2 years old na. Bilang nanay, ano na yung pangarap mo na nung time na yon? Gumaling ang anak mo. Doon na dumating ang iPern sa buhay namin. Minsan kasi yung regalo ng Diyos, hindi maganda yung balot. Oo, totoo yun. Kasi inisip ko, wala man pala nagkabiadong tao. Ang sipan ko na, matas ako pa yung nagkaroon ng anak na ganon. Yung pala, kaya ako nagkaroon ng anak na ganon, na may cerebral palsy, para makilala ko ang iPern. Kasi kung hindi ko, wala akong anak na ganon, aanin ko ang iPern. Narinig nyo kanina yung Ferdy? Ferdy po ang nakapagpalakad at nakapagpatanggal ng seizure ng aking anak. So kahit ako, na negosyante, kahit ayaw ko yung salitang networking, napilitan akong mapasali din eh. Kasi kailangan ko yung product. Ngayon, di ba diniscuss ni Joy kanina? Ang gaganda ng product. Tama ba? Okay, may mga sasagot sa atin dito, hindi ko kailangan ng vitamins. Eh yung sabon, kailangan mo ba? Yung toothpaste, kailangan mo ba? Yung hindi naliligo at hindi nagtututbrush, umalis na. Hindi nyo kailangan ng iPhone. Tama? Kasi pwede ko kung dahilan na ay, hindi ko kaya yung iPhone na yan, hindi ako pwede mag-iPhone kasi hindi naman ako nainom ng vitamins, marami akong vitamins galing sa US. May mga gawa ganun, di ba? At saka kailangan ko muna itanong sa doktor. Pero kapatid, nagliligo ka at nagtututbrush. Ano, itatanong mo pa sa doktor? Nakuha niya po, napakasimple po ng iPhone. Di ba sabi ko kanina, may networking to? Ako po, pumasok sa iPhone, ayaw ko yung networking. Pero gusto ko yung produkto. Another thing, ayaw ko ng networking at hindi ako marunong mag-networking. Pero, marunong akong gumamit ng produkto at magbenta. May expenses naman talaga tayo dyan, di ba? Sa sabon, tita, matanong ko, ilang taon na po kayo? 65. Sa tingin nyo, gaano na karaming sabon at toothpaste ang nabili ninyo? Gaano na karaming Colgate, Safeguard ang nabili nyo? Napakarami nga na po, milyon na, di ba? Pero tita, may negosyo kang naipundar doon? Sino nakapagpundar ng negosyo nung gumamit ng Colgate at ng Safeguard? Wala. Ay, bukod pa dyan, nagko-Colgate ka na, nagsisafeguard ka pa, matakaw ka pa sa kape, sa Nescafe. Tapos biglang na, ano ka ng hypertension, nagkaroon ka ng diabetes, bumili ka pa ng metformin at saka mga losartan. So, ibig sabihin, hindi lang milyon ang expenses mo sa buong buhay mo sa mga produkto. Tama ba? Eh, kanina, anong binanggit ng mga products? Di ba, vitamins, sabon, toothpaste, lotion. Kapag naintindihan nyo itong i-discuss ko na to, maintindihan nyo na, kaya pala siya nag-iPhone. Gumaling ang anak ko. Ibig sabihin, maganda ang produkto. Ang negosyante, kapag maganda ang produkto, ibig sabihin, maganda ang negosyo. So doon na, nag-twinkle-twinkle yung mata ko. Ito pala ako ang hatid sa akin ng atadhana. Kailangan ko palang maging drug dealer. So 2019, pinasara ko yung 4 kong gasolinahan at lumipat ako sa pagtutulak ng legal na droga. Legal. Ano lang kailangan gawin? Ang una, mag-a-advance purchase ka lang. Bibili mo ng advance yung mga ginagamit mo. Tama ba? Pag halimbawa medyo mabagal-bagal kang maligo, mga siguro once a week ka lang, kumuha ka nito. 10,990. Mga pang-ano kasi to eh, kaya to ng mga 1 buwang liguan. 1 buwan na pag-inom ng vitamins. Kasi
face lotion, vitamins. Pagka naman medyo ano ka, gusto mong maliligo at gagamit at gusto mo may konting pangbenta, ito kunin mo. 32. Kapag ka naman gusto mo ng kahit na paano ay may matinu-tinu ka ng pambenta, yung stocks pa, kunin mo to. Nakukuha niyo po? Ang gusto ko lang ano-anin nyo, pag nagbitaw kayo ng pera dito, may produkto. May produkto, pwede mong gamitin, pwede mong ibenta. Pero, meron pa kayong kailangang maintindihan. Pag binili mo ito, may negosyo ka. Klaro po? Kaya lamang, di ba sabi ko nga po sa inyo, may ari ako ng gasolinahan. Sa tingin nyo, mapapaniwala ako dito? Dito, sa puhunan na to? Sa tingin nyo, maniniwala akong ito ang puhunan sa iFern? Hindi. Kasi, sa iFern po, yes, makakapag-umpisa ka sa amount na to. Pero sa katulad ko po na negosyante na bago ako nag-iFern, hindi ito ang hinahanap kong kapital. Meron ako dito sa loob na ano din, kagaya ko din na negosyante. Hindi namin paniniwalaan yung ganyang kapital. Pero, maganda tong kunin para makapag-umpisa ka na. Kasi ngayong oras na to, kahit na paano, kayang gawan agad on the spot ka ng paraan eh, tama? At least, paglabas mo, meron ka ng negosyo. At matatry mo na din yung produkto. Ngayon, wala. Yan. Dito kasi sa iFern, kahit alin ang piliin mo doon, pwedeng user ka muna. Parang kami, di ba ginamit lang muna ng aming anak? Pwede ding direct seller, yung ano lang, kumbaga sa tindahan ng ibinagbabawal na gamot ay drug pusher ka muna. Nakita ko niya po? Ginagawa ko lang joke ha, para kayo hindi antakin. Kasi numero ito. And pwede din na drug dealer. Okay? Sa tatlong to, alin sa tingin nyo ang may pag-asa kayo yumaman? Nag-dealer. Alin daw? Drug dealer. Oo, may pag-asa po dyan. May pag-asa talaga. Okay, pero mamaya, i-discuss ko pa po yun. Mas may pag-asa pa. Doon sa direct selling, madali naman kung intindihin yan. Bawat produkto may tubo. Tama po? Nag-gets niya po? O yun, parang pagkakitaan mo lang. Pag mayroon ka nakikita dyan titikod-tikod, bentahan mo nung Perflex. Alam niyo yung titikod-tikod? Ika, ganon. Taga-Mindoro po, wala naman Tagalog. Ayan. Tapos dito, ano to, yung sa negosyong to ha, kapag may nai-hit kang target, yung alam niyo parang napopromote, sa empleyado parang napopromote. Ang maganda lang dito sa iFern, pag hindi na-promote, bibigyan ka pa ng pera ni Sir Tom ng iFern. Bawa, naging field manager ka, may 50 mil ka pa. Kagaya ko po, napagdaanan ko na lahat yung rank, ako'y nandini na. Are, lampas pa. Nakatanggap na ako dito ng 1.5 million. Tax-free yun. At napakarami pa pong incentive. Kumbaga, ang isipin niya lang dito, may quota. Kunwari lang may quota. Na pag na-hit mo yun, may katumbas yun na premyo. Ganun lang ang logic dito, ha? Samantala naman sa Flying Bee, nakaka-hit naman ako ng milyon. Top 1 ako sa sales ng buong Flying Bee sa buong Pilipinas. Isipin nyo, ganun kalakas ang gasolinahan ko. Pero, ang natatanggap ko tuwing Pasko, payong. Payong. Tapos yung, alam mo yung tools na pang, yung sa tricycle, mga ganun, yung mga libre niya kaliit, yung kompleto na. May allen wrench, yung ganun. Oo, ganun. Tapat-talang dito, alam nyo anong mga tanggap ko na. Unang taon, kumita kami 10 milyon. Pera yun na, yung akin yun. Wala akong binayaran empleyado, wala akong binayaran pwesto. Tapos, ang una namin natanggap dito, Ford Everest. So kumita ka na ng 10 milyon, bibigyan ka pa ng Ford Everest. Tapos, sunod na taon, kumita kami 22 milyon. 2020 yun, pandemic. Dami takot mamatay noon, noong 2020. Kumita kami 22 milyon. Tapos, binigyan kami ng Mercedes-Benz. Cash yun. Ako ang may record ng cash ng Mercedes-Benz na networker dyan sa Catch Motors. Tapos sunod, 2020, parang hindi pala sunod, parang hindi pa natatapos yung 2020, mga end of the 2020, Mustang naman ang ibinigay sa asawa ko.
Tapos, sunod, nagkaroon din kami ulit ng panibagong Mercedes-Benz. Yun na, bukas naman yung bubong. Oo. Tapos sunod, after nun, nagkaroon kami ng Mini Cooper. Kaya ako nandito sa club na to, Mini Ladies Club. Then after that, ang recent, yung Artista Van. O diba? O, artista talaga. Ganun, gusto niyo ba ng ganun? Yung habang nagsisipag ka, mayroon kang makukuha. Ay, di ba ganun din sa empleyado? Di ba ang empleyado, sipag. Anong nakapalit? Sakit. Tama? Sipag. Sakit ang sunod. Magre-retiro ka, yung makukuha mong pensyon, pampabili mo lang yun ng maintenance. Tama? Samantalang ito, ang dami namin nakuha, bukod pa yung Rolex, bukod pa yung mga bahay. Napakarami namin nakuha dito. Pero higit sa lahat, mayroon akong nakuha talaga dito na jackpot ako. Nakuha ko yung asawa ko. Oo, kasi hindi na siya nag-abroad. Alam niyo na yung tita. Kasama ko nga pala ko sila sa aming community. Ayan. So, yun. Since 2019, may family picture na kami. And ang income naming mag-asawa, babanggitin ko na po ulit ha. Hindi po bumababa ang income naming mag-asawa ng 1 million per month dito sa iFern. Kaya naman, hindi na makapag-abroad ang aking asawa. Kasi sabi ko sa kanya, pag ikay sumakay pa, iba na yung sinasakyan. Kasi di ba kaya ka lang aalis, di ba kailangan mo ng pera? Ay, nandini ang milyon, bakit ka aalis? Tama? Kaya hanggang ngayon hindi siya pwedeng umalis. Kaya po ngayon, presidential director na ang aking asawa dito sa iFern. Ang kanya pong kinita, 38 million na. Ako naman po, ayun, nandun po ako, 85 million na po yung kinita ko. Bukod pa po ang kinita ng aking mga anak. So, di-discuss ko siya later. Now, so yun yung mapapala nyo dito. Negosyong may kita. At saka, may pagbabago sa buhay. Ayan na. Di ba binanggit ko kanina, hindi pa masasabing negosyo yung 76,930? Tama po ba? Pero pwede siya pang umpisa. Pero before ko ito i-discuss, pwede ko bang malaman, naniniwala ba kayo na negosyo tong iFern? Yes. Okay, pwede mo tumayo yung naniniwala ng negosyo. Negosyo siya. Hindi siya yung basta networking lang. Ayan. Okay, kita-kita ko yung mga kailangan ng Perflex. Tutupo tayo. Ayan. Kasi po, kapag kayo naniniwalang negosyo to, hindi ito sapat para magnegosyo. Hindi ito sapat na puhunan. Bakit? Kapag may 11,000 kayo ngayon, anong negosyo ang pwedeng umpisahan? Bukod sa iFirst, ano pwede? Fishbowlan lang. Tama ba pag may 11,000? Sino dito yung mga naka-1 account, naka 11,000? Anong te? Ang itatayo mo, fishbowlan, tapos mga harap ng Mercedes-Benz? Ang kuha niyo po, negosyo to, may kapital talagang involved. Ito, 33,000, ano negosyo pwedeng itayo? Ukay-ukay, ilalaglag mo lang yung mga damit doon sa harapan ng bahay mo. Tama? Sa 77,000, anong pwedeng umpisahan? Sara store. Opo, kasi ang isang corrugated box ngayon ng Marlboro, 100,000 na. Ano yun? Puro sigarilyo lang ang laman ng nung sari-sari store mo? Nakukuha niyo po? Okay. Dito, meron po tayong tinatawag na family package. Yung 384,650. Meron din pong 1.9 million. Ito yung account ko sa iFern. Hindi nila ako napabili ng 76 kasi ayaw ko niyan. Ayaw ko din ito. Ito ang binili ko. Bakit? Ito yung tunay. Ito yung sasabihin mong negosyo talaga. Ito yung pwede magkakotse. Lahat. Sa point of view ko yun bilang negosyante, no? Okay. Ito sa tingin ninyo, malaking puhunan ba to? Yes. Malaki na to sa inyo, no? Pero alam nyo ba ang puhunan sa 7-Eleven? Kung magkano? 5 million po sa 7-Eleven. Yung Flying Bee namin, 16 million. Yung Jollibee, magkano puhunan? 50 million yun. Malaki na po itong puhunan na to? Malaki na? Eh, pamilyar po kayo sa puhunan ng SM. Ng Robinson.
Di ba billion? Yung nga flood control, billion, di ba? Oh. Ang point of view ko lang po dito, magninegosyo tayo ng big time. Dapat tugma yung ano natin, yung analysis ng pagpasok sa negosyong to, dapat handa ka. Dapat accepted. Kung meron kasi ako nakakausap minsan, ay may puhunan. Ay ako nasagot din, sabi ko, ay oo, don't think may meron. Diba? So ito, kaya buho ito dinidiscuss sa inyo para lang at least naiintindihan ninyo yung takbo ng negosyo. Hindi man kayo mag-iPhone or mag-iPhone man kayo, at least lalabas kayo dito, natuto kayo sa business side. Hindi pwedeng maghiwalay ang negosyo at ang kapital. Kaya maraming nai-scam. Kaya maraming naluloko, naniniwala ng walang puhunan, walang gagawin. Eh dito, negosyante yung kaharap nyo, hindi ako networker. One time nga, may naglumapit sa akin, sabi sa akin dati nun, ay, sumali ka dito, 4,000 lang, yayaman ka. Sabi, yung kuko mo nga, hindi mo mapaayos. Ganun ako ka-negative. Kasi aware ako sa puhunan ng negosyo. Yung laro ng negosyo, hindi yan pwedeng tumakbo ng walang kapital. Ang maganda lang dito, ang liit ng kapital, sobra. Ay, 1.9 lang, ay ako sa flying B, 16 million. Nakukuha niyo po? Yes. Okay, kung wala kang 1.9, 384,650. Ano katumbas nitong negosyo sa labas? Ang katumbas lang nito sa labas, water refilling station. Water lang, walang stasyon. Kasi ang water refilling station sa labas, 700,000 na. Pero ito, isang beses ka lang mga kapital, walang babayarang pwesto, walang babayarang empleyadong nangungupit. Walang BIR na kailangang i-comply. Walang mga mayor's permit. Ang produkto nasa loob lang ng bahay mo. Wala kang warehouse na kailangang i-maintain. Kaya ako nagustuhan yung iFern business. Kaya from gasolina, droga yung aming pinili. Tapos, ang market ng iFern all over the world. Unlike, the universe rather. Unlike nung gasolinahan, nung Flying V, ang kliyente ko lang kung ano yung malapit sa area ko. Hindi ko naman pwedeng pagtaghina sa Puerto Galera, pitpitin ko, papuntang USA yun. Samantalang ito, kahit sa ang panig ng daigdig, pwede mong i-operate ang iFern business mo. Kasi online lang siya and portable. May malaki po kaming transaction palagi sa Barcelona, Spain, and London. And ito lang, last month lang, kabubukas lang namin ng Sri Lanka. Yun yung operation, yun yung business na papasukin ninyo. Ngayon, kailangan hindi kayo magpatumpik-tumpik kasi parating yung price increase ng March 1. Yung mga amount na sinabi ko sa inyo, lalo na to ha, kung kayo hindi naka-family package, kailangan nyo mag-family package. Kasi pag March 1, itong 384,650 plus 35,000. Klaro? Okay, ngayon, bakit family package? Ito lang muna discuss ko ha sa kanay 1.9. Dito na muna tayo, baka kay dito nabibigla sa 1.9. Dito muna ako sa 384 ha. Bakit kailangan at bakit siya tinagurian the best package? So, ang puhunan, 384,650. Pag bitaw mo dun sa iFern, after 3 weeks, may babalik agad sa yung 86,000. Then may produktong 396,000 ang worth. So, ibig sabihin, pag binenta mo yung product, tumubo ka na ng 86, lampas pa yung mapapabentahan mo. Nakuha niyo po? Kaya maganda siya. Kung ipangungutang ito, na parang nasa 20,000 per month lang yung babayaran every month. Ibig sabihin, sa first 3 months, may pambayad ka, di ba? Nakukuha po ba? O mabilis ako? Okay, ngayon. Siyempre, pag magdinegosyo ka, anong sunod na gagawin? Mga kapital, then sunod, i-ooperate, matatakbuhin. Ganito po ang itsura niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung 76,930. Ang family package, apat na kapamilya mo, ang bibilan mo din ng 76,930. Bawa, asawa, anak. Okay?
Then, pag nangyari yan, i-operate mo na, kada 351,000 na benta, kikita ng 70,000 yung account mo, then yung kapamilya mo, kikita ng tig na 19,000. Nakukuha po kung bakit kailangan naka-family package? Kasi pag hindi ka naka-family package, itong 19,000 na 19,000, pupunta yan sa ibang tao. Sa halip na sa pamilya mo. Ang pinag-uusapan natin benta, 351 lang. Paano kung maging 2 million ang sales mo? Paano pag 2 million ang sales mo? Yung income mo, itong 7 accounts na to, 490,000 yung kikitain. Yung kapamilya mo, kalahating milyon. Nakukuha po? Kaya dyan sa mga hindi pa naka-family package, mag-family package na po kayo. And with that, sana marami kayo natutunan. Dahil habulin natin yung price increase. Kailangan nyo i-avail yung package habang hindi pa nagpa-price increase. Yun lang po. Maraming salamat.